Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw. Narito na po ang Sports Balita. Tinambakan ng Eco Oil Lasal ang kulang-kulang sa tao na Centro Escolar University 98-72 sa Game 1 ng kanilang finals showdown sa PBA D-League Aspirants Cup Championship na ginanap sa Phil Oil Eco Oil Center sa San Juan. Dahil sa tagumpay, isang panalo na lamang ang kailangan ng Lasal para makuha ang kanilang ikatlong sunod-sunod na titulo sa torneo. Pinagsamantalahan ng Green Archers ang pagkawala ni CEU big man Abdul Wahab Olusesi dahil sa isang sprained knee. Nanguna para sa Lasal sina Henry Agonan at Jonel Policarpio na kapwa nakapagtala ng 17 puntos bawat isa. Nagdagdag naman si JC Makalalag ng 13 puntos at 3 steals habang kapwa sina Raven Cortez at EJ Goliena ay nagtapos ng may 10 puntos bawat isa. Nakascore ng tig 10 puntos sina Daniel Marcelo, Dave Bernabe at Gabriel Dan Gamboa sa panig ng CEU na umaasang makakabalik na sa aksyon si Olusesi sa Game 2 na nakatakda sa Huwebes. Sumakit ang tuhod ni Olusesi noong nanalo ang CEU 78-56 laban sa Marinerong Pilipino San Beda sa Game 3 ng kanilang semifinals series. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Nagsalitan ng paggawa ng puntos sina Riza Ricablanca at Nicole Ong kung saan tinalo ng Mapua University ang San Beda University 25-21, 26-24, 22-25 at 25-13 para panatiliing buhay ang kanilang pag-asa na makapasok sa Final Four ng NCAA Season 99 Women's Volleyball Tournament sa larong ginanap sa Phil Oil Eco Oil Center. Pinangunahan ni rookie opposite hitter Ricablanca ang opensa ng Lady Cardinals sa nagawa nitong 22 puntos galing sa 19 na attacks at 3 blocks habang ang veteranong middle blocker na si Ong ay ipinakita ang kanyang galing sa blocking department kung saan nakalikom ito ng 6 para magtapos na may 17 puntos. Tinapos ng Lady Cardinals ang kanilang asignatura sa elimination round ng may 6-3 marka para manatiling nasa kontensyon sa semifinals habang bumagsak sa 3-6 kartada ang Lady Red Spikers para tapusin ang kanilang kampanya sa liga. Nakasalalay ang pag-asa ng Mapua para makapasok sa Final Four sa resulta ng laban sa pagitan ng Arellano University at Jose Rizal University. Kapag napaabot ng JRU sa 4 na set ang laro, mapanalo o talo man, laban sa Arellano ay pasok na ang Mapua sa semis, subalit kapag natalo ng Arellano ang Jose Rizal sa loob lamang ng 3 sets ay ang Lady Chiefs ang kukumpleto sa Final Four kasama ang College of St. Benilde, Lyceum of the Philippines University at Colegio de San Juan de Letran. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Nadiskaril dahil sa iniindang balikat sa nakaraang Olympic boxing qualifier, nagbabalik si Carlo Paalam para sa huling pagkakataon na makakuha ng tiket sa 2024 Paris Olympics. Sinabi ng Tokyo Olympic silver medalist bago tumungo sa Bangkok, Thailand para sa huling qualification tournament na nakakaramdam pa rin siya ng sakit, subalit ang suntok niya ay may lakas na. Bumagsak sa lona si Paalam nung huling laban niya kay Andre Bonilla ng Mexico sa round of 32 ng men's 57 kg sa unang qualification tournament na ginanap sa Busto Arsizio sa Italy noong Marso na naging sanhi ng kanyang shoulder injury. Dagdag ni Paalam, ayos na siya at hindi na issue ang kanyang balikat. Inaasahan din niya na tuluyan na siyang magaling pagdating ng qualifier. Sasamahan ng 25 anyos na katutubong Talakag Bukidnon sina 2016 Rio de Janeiro Olympian Rohen Ladon na lalaban sa men's flyweight category,
Christian Pitt Laurente sa Men's Light Welterweight Division at Hergy Bacquiadan sa Women's Middleweight sa Bangkok World Qualification Tournament 2 na nakatakda sa Mayo 23 hanggang Hunyo 3. Ang makakuha ng medalya sa weight division ni Paalam ay makakapasok sa Paris Games. Samantala, 5 boksingero naman ang magkwakwalipika sa Olympics sa weight class ni Laurente at Bacquiadan kapag sila ay nakapasok ng semifinals ng kani-kanilang dibisyon. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan ang pinakahuling balita sa larangan ng palakasan. Para sa Radyo Pilipinas World Service, ito po si Leo Magpayo. Magandang araw. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.